Teka, S? Daniel. Wow, di ako makapaniwala. Baby, si Daniel yan na nag-aral sa akin. Daniel, asawa ko yan, Simone. Hey Simon, kamusta ka na? Lahat ng bagay. Ito si Flavia, ang aking asawa. Kasiyahan. Kasiyahan. Wow, Sols. Sad end ang naranasan mo, ha? Anong outfit yan? Daniel, alang-alang sa Diyos. Ano po ba yun? Kailangan ko siyang hawakan. Tingnan mo itong sirang orasan dito. Ang weird ng outfit na yan. Oh my God, paano lumalabas ng ganyan ang isang 30-year-old guy sa kalye? Hindi ka naman nahihiya, di ba? Daniel, ano ba yun? Alang-alang sa Diyos. No baby, kailangan ko siyang bigyan ng touch. Ay Sols. Inasahan ko pa sa'yo, akala ko gagawin mo. Maging isang tao sa buhay. Kahit yung mga lalaking pinakamasama sa klase ay mas maganda. Ano ba ang mali mong ginawa, Per? Nagmamakaawa ka ba? Ano na nga ba ang nangyari? Wow, Daniel. Gaano kakilakilabot? Sigurado itong sira ang relo ko. Na dapat kong gawin upang ayusin ito, ngunit ito lamang. Ang buhay ko, kumantong sa ibang direksyon. Ay, nagtapos ako kahit na nagkaroon ako. Inulit ng 2 beses. Dalhin ito sa maliwanag na bahagi, pumunta. Ang pagtatapos ng high school ay ang pinakamaliit na magagawa mo, di ba? Ito ang pinakamaliit na magagawa ng sinuman. Pero, isang technical course, college, wala ka namang ginawa. Wow, anong pagkadismaya, Per? Kung ako ang babae mo, mahihiyang. Daniel, tigilan mo na, alang-alang sa Diyos. Hoy guys, pasensya na. Minsan nagigising siya ng medyo grumpy. Okay lang ako, ang galing ko. Kailangan kong sabihin sa kanya ang ilang katotohanan. Daniel, alam mo ba na ako yon? Natumulong ako sa paligid ng bahay na nagtrabaho ako. Kaya pala hindi ako nakapag-college. Baby, bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Okay lang ako, baby. Daniel, alam mo, ako. Nag-asawa ako, sobrang saya ko. At, ikaw, kamusta ka na? Nakita kitang dumating sa isang kotse, gusto kong makita ang aking mga kaibigan ayos. Hindi lang ako may kotse, no? Mayroon akong ilang. At marami na akong naibenta at naibenta na kotse. Wow, mas maganda ang buhay ko kaysa sa buhay mo. Nandito ako sa asawa ko, maganda. Kahangahangang. Ikaw. Wow, mali ba ang ginagawa mo, Per? Nagmamakaawa ka ba? Duno. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pag-ibig. Si Daniel ay palaging gustong makipag-usap tungkol sa kanyang sarili. Daniel, ngayon ako, kailangan ko nang umalis. Sige na, par. Oh my God, baby. Nakita mo ba ang kakilakilabot na damit? Paano ba ang lalaki ay may nerbiyos na lumabas ng ganyan sa kalye? Daniel, sapat na. Alang-alang sa Diyos. Wow, baby. Bakit mo hinayaang kausapin ka ng ganyan ng school friend mo? Dapat sinabi mo sa kanya ang buong katotohanan. Wala siyang karapatang husgahan tayo sa paraan lang ng ating pananamit. Baby, lagi na lang ganito si Daniel simula nung nag-aaral pa siya. Lagi siyang mahilig magbiro, magtawanan. At wala akong masyadong pakialam dyan, no? Kailangan nating ilabas kung ano ang mabuti sa atin. Lagi na lang siyang emanated na. Kay abangan. Ay, naaawa ako sa kanya. Ngunit isipin natin ang ating sariling negosyo at hayaan mo na siya, ay. Totoo nga naman. Tama ka dyan. Hindi ako makapaniwala na nasira ito. Hindi ako makapaniwala na mabibigo na naman ako nitong lumang lata. Daniel, 3 beses na ngayong buwan. Pag-ibig. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga pag-aayos ng sasakyan na ito. Paano naman ang commitment ko, Daniel? Gusto mo gawin ko ano, nasira ang kotse. Ano ang gusto kong gawin mo? Itigil ang pagsisikap na maging kung ano ang hindi ikaw. Sinabi ko sa amin noon na bumili ng isa na pasok sa aming budget at gusto mong bilhin ito. Wala ka ring masabi, ginagastos mo lang ang pera ko sa pagbili ng mamahaling gamit. At ang damit doon. Gamit ang pera ko na binili mo. Baliw ka ba, Daniel? Alam mo nang napakahusay na ito ay isang murang panggagaya ng tatak. Ikaw ang nakatayo doon na nagpapalayaw, lahat na tayo ay may utang. Pag-ibig, hindi ba kaibigan mo yan sa school? Kailangan ba niya ng tulong? Hindi mo naman siya tutulungan, di ba? Tapos na siya sa iyo ngayon lang. Hindi ko siya mabibigo, baby. Tara na nga. Tara na nga. Kailangan mo ng tulong, Daniel? May nangyayari ba? Hindi nothing nangyayari, hindi. Oo nga naman. Tumigil ka sa pagmamalaki, Daniel.
Wow, nasira ang kotse at may mahalagang appointment ako ngayon. Ay, maaari ko bang tawagan ang serbisyong mekanikal at lutesin ito? Kawawa ka talaga, di ba, Sales? Tumingin sa lumang cellphone. Walang pakialam ang tay na ito. Oh, iwan mo na ako. Pumunta, ikaw ahit pa. Nakuha ko na. Tatawag ako at solve na agad tayo. Hello, Marcio. Hi, mahal ko. May nakuha na ako. Nasira ang kotse dito sa harap ng building. Maaari mo bang tawagan ng aming mekaniko? Siyempre. Inaabangan ko na po ito. Salamat po sa inyo. Naku, Sales, wala akong pera para sa repair na ito, ha? Paikot-ikot ako dito. Kaibigan, iwan mo sa akin. Sinabi sa akin ni Marcio, ang sekretary ko, na darating ang mekaniko sa loob ng 15 minuto. Hoy, mag-ice cream tayo habang nag-settle sila dito. Oh, sige na. Baby, hindi ka gagastos ng sobra, ha? Alam mo naman nasira na tayo. Alam ko, Daniel, alam ko. Ang boss. Ang mekaniko ay darating, nakikita mo. Okay, maraming salamat. Tingnan mo, Marcio. Maghintay. Tinawag mo ba siyang boss? Malinaw. Ikaw ba ang boss niya? So, pare, ako. Hindi ko sinabi sa iyo, may kumpanya ako dito sa building at si Marcio ang sekretary ko. Tingnan mo, isa siya sa pinakamagaling. Treats lahat ng tao napakahusay, nagbabayad ng mga empleyado magkano ang higit pa kaysa sa iba pang mga kumpanya. At, tulad nito, sino ang nakakakita nito? Iniisip mo pa ba na? Hindi siya. Lahat ng ito ay sinasabi ko dahil gusto niyang panatilihin ang kanyang hitsura na mapagpakumbaba, tulad ng, alam mo. Siya ay isang disente na tao. Salamat, par. Maraming salamat po sa inyo. At sorry sa lahat ng sinabi ko. Grabe po. Okay lang,